Lumabas sa pahayagang Philippine Daily Inquirer ang ulat tungkol sa manoy pagmimistulang legal umano ng rice smuggling noon sa bansa dahil daw sa paluging bidding. Ang sinisisi ng National Food Authority ang umano'y maanomalyang pag-aangkat ng bigas sa ilalim ng dating administrasyon. Ito rin daw ang dahilan kung bakit nagkabaon-baon sa utang ang ahensya. Nakatutok si Julio Segovia. Ganito ang sitwasyon noong 2008, panahon kung kailan napakataas ng presyo ng bigas at naharap ang bansa sa rice crisis. Ito rin daw ang panahon kung kailan nagsimulang mabaon sa utang ang National Food Authority. Kaya naman nagdesisyon daw ang NFA ngayon na ikomisyon ng isang private auditing firm para silipin ang umano'y maanomalyang pinasok na gawain ng dating administrasyong Arroyo. Ayon kay NFA Administrator Angelito Banayo, nagmistula raw legal noon ang rice smuggling sa bansa. Palugi raw kasi ang bidding price na inaprubahan ng NFA noon. Ang sinasabi kasi nung audit report, parang nilegalize ang rice smuggling. Dahil libre sila sa taxes, no? Libre sila sa taxes dahil nga merong Pagkatapos, halos wala namang binayad sa gobyerno kundi 25 pesos per bag. Bakit mukhang iisa o dadalawang kumpanya lamang o dadalawang tao ang siyang kumopong nung lahat ng importation na yon? Ang resulta nito, bilyong-bilyong piso raw ang nawala sa kaba ng NFA sa huling 3 taon ng Administrasyong Arroyo. Sa ngayon, umaabot na raw sa 177 billion pesos ang utang ng NFA. Lumabas din sa report, masyado raw maraming inangkat na bigas noong 2008, kung saan umabot ng mahigit 2 million metric tons at overpriced pa raw itong nabili. Nabaon din daw sa utang ang ahensya dahil sa pagbebenta ng pinakamurang bigas sa halagang 18.25. Nagbebenta kami ng saksakan ng baba ng presyo kasi merong mga subsidized rates for the poorest of the poor. Nirarakit din yan sa ibaba kasi yung dapat para sa mga mahihirap napupunta rin sa mga magbibigas na binebenta naman nila sa mas mataas na presyo. Dahil sa mga anomalyang ito, ayon sa NFA, itinaas nila ang presyo ng NFA rice. Kaya mula sa dating 25 pesos kada kilo, nasa 27 pesos na ito ngayon. Di na nagkakalayo ang presyong ito sa ibang commercial rice. Kaya ramdam ng ilang NFA retailer ang pagtumal ng benta. Medyo may dahil 27 yung iba ay nakaharap medyo mura. Naibigay na raw ni Banayo ang kopya ng audit report sa Malacanang para sa kaukulang aksyon. Pero ang Malacanang, sinabing hindi pa raw nila hawak ang kopya ng audit report. Sinubukan namin kunan ng reaksyon ng kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo, pero hindi sila sumasagot sa aming mga tawag o text. Pero sinabi na noon pa ni Arthur Yap na naging NFA Administrator bago maging Agriculture Secretary noong panahon ni Arroyo na dumaan sa maayos ang bidding process. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Nagkainitan pong dalawang kongresista sa pagdinig kanina ng Kamara kaugnay sa pagpapasara sa Bangko Pilipino. Pinagalitan kasi ni Congressman Rufus Gutierrez ang Bangko Pilipino. Kasalanan daw ng bangko kung bakit pumalya pa rin sila ng ikalawang pagkakataon. Pinayuhan pa niya ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Philippine Deposit Insurance Corporation na huwag magpatakot sa ilang kongresista. Tila pasaring naman daw yun kay Congressman Luis Villapuerte. Kinampihan kasi ni Villapuerte ang Bangko Pilipino sa pagkwestiyon sa naging basihan ng BSP para masabing wala ng sapat na asset o ari-arian ang bangko. Kung bubusisiin daw kasi may 1 bilyong pisong asset kung tawagin pa ang Bangko Pilipino. Pero nanindigan ng BSP na nalulugi na ang Bangko Pilipino kaya kailangan na silang ipasara at ilagay sa tinatawag na receivership ng PDIC. Mr. Chairman, assure also our PDIC to do your job. Do not be intimidated by congressmen here. Unless we see that you're wrong, that's the time oversight. We cannot demand you to do something. I'm not intimidating PDIC. They must follow the law. You wanted them to submit something, they cannot do that. They must follow Because the law. they have no discretion of Chika Minute! Sasabak sa kanyang first dating role sa pelikula ang kapuso star na si Carla Abellana. Kinakabahan na kaya siya? Makichika kay Lars Santiago. Sobrang enjoy si Carla Abellana sa Magic Palayok.
Masarap daw talagang magtrabaho kung ang kasama mo ay espesyal sa iyo. Siyempre, ang tinutukoy niya ay ang boyfriend na si Jeff Eigenman. Dahil lagi silang magkasama ni Jeff. Ang tanong, hindi kaya sila nagkakasawaan? Hindi naman, I guess, kasi sa mga araw na hindi kami magkasama, hinahanap ko pa din siya. Pero I agree naman na in every relationship, kailangan may space din, may time apart. At tila ito ang mangyayari kina Carla at Jeff dahil nagsimula na ang aktres ng shooting ng bago niyang pelikulang My Neighbor's Wife kung saan kasama niya sina Dennis Trillo at Lavi Poe. Unang sabak daw ito ni Carla sa daring role. Very mature, hindi siya pang bata. And then by challenging, I mean, it's really for adults talaga. Hindi naman daw kinakabahan si Carla sa mga dating scene dahil nangako naman ang kanilang direktor na si June Lana na aalagaan nito ang kanilang mga shot. Pag kailangan sa pelikula, gagawin. So hindi ko talaga alam kung paano ka magre-prepare for such scenes, pero kung ano man ang pwedeng gawin at kung kayang gawin, gagawin naman para lang sa pelikula. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Iwamoto nagpasalamat sa mga taong nagmalasakit sa kanya nang isugod siya sa ospital. Tutukan yan mamaya. Abangan, resulta ng steroids test ng Nevada kay Manny Pacquiao inilabas na. May bago nga bang dinedate si Pangulong Aquino? At mga batang may diabetes, dumarami. Walang patid na